Noon po mga kababayan, ma'am sir, or good morning pa rin. This is Jam the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is August 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Covent Garden South. Dyan yan sa may barangay 587 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may Science Hub, Tower 4 sa may Hills Cyber Park, Western Bikutan, Tagigao. No. So katrafikan talaga ang mga bato sa atin ngayong araw na ito. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yes po, ang official receipt. Ang acknowledgement receipt. Tinanggap mo lang. Nagkuha ka lang ng tinanggap ko yung pero hindi siya Kaya siguro, madaling gamitan ng iba't ibang pangalan sa acknowledgement receipt. Hindi mo pwedeng gawin yan pag resibo ang ginamit mo. Yes. Because matitray siya ng BIR. Correct. Sa akin, okay lang, sige, gastos ka ng malaking pondo ng bayan. At saka, pera niyo rin po ito. Hindi ito pera ng gobyerno, hindi po rin pera ng presidente, mga hindi. Pera natin lahat ito. So, dapat may pakilang tayo. Okay lang yun, nagastos, may activity, fine. Pero pagdating sa accounting, kasi yun ang pruweba kung talaga tagaan mo. Yun ang naman sa akin, accounting and tax. Kaya may common tayo at Yun o, mga kapuso. Mamaya magkakaroon tayo ng assessment sa naging impeachment trial kahapon. Meron tayong mga kasama mula sa Lyceum of the Philippines. Nakasama naman natin siya si Dean Pawis, mga kapuso, sa ating assessment sa impeachment trial. Pero bago po yan, kahapon nakausap natin si Congressman Toby Chanco. At syempre gusto natin ng mga namin sa reaction sa kanya para balansin po tayo sa ipinresetang issue. At parang dinala na po sa Bintuan na Malacanang ang responsibilidad ng flood control. Siyempre gusto natin na punin ng panig naman ng Palasyo at Malacanang dito sa issue ito. Sa ating pagbabalik, si Undersecretary Claire Castro, nagapagsalita para sa kasabi, nagapagsalita po sa Palasyo at Malacanang. Just a while, mga kapuso, 10 minuto, makaliwas sa alas 8, radyo na, labanan ng fake news. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-ibig, mag-abol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pagkatawag pa sa traffic, nakakahulat. Pero ngayon, I'm chill. Because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig pag-transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si virtual pag-ibig for you. Download na ang virtual pag-ibig app today. Virtual pag-ibig, I'm chill because virtual pag-ibig is here. I-download na ang virtual pag-ibig online app today. Ang iniinom kong gamot, sufficient na siya. Kailangan right medicine. Kailangan right medicine. Yung masabi, ikaw ang kapalit. Kailangan right medicine. Making sure that my activities are out there. If symptoms persist, consult your doctor. Kinig, pamatagana. Everest appliances. Save ang ever-best decision mo in life. O naman. Everest appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Great quality and Masabayan mo pa talaga yung mga yung mga ano lang ba, mamasyal-masyal lang, hindi interesadong magmadali. Ay Diyos ko, dapat hindi sila nakikisabayan sa rush hour pagka ganyan. Diyos, ang daming nagmamadali sa ganito, papasok, yun ang pinagsisilbihan natin, mga papasok eh. Tapos sasabay pa yung mga walang pakialam.
siguro naghatid din. Tapos na siguro, pauwi na. Ganun. Ay, dapat pagka yun, dapat din maging responsabling mamamayan. Lahat sana. Lahat sana ng mamamayang Pilipino ay maging responsable din. Sinasabi ko lang, lahat tayo. Ng mga senator judges, siguro malaman natin kung anong mga tanong nila na ibabato sa testigo. But in the meantime, Maui, salamat sa oras ha. Maraming salamat po po. Until next time ha. Until next time. Bye-bye. Thank you po. Si Attorney Maria Soledad Terequito Maui, Dean, College of Law, Lyceum of the Philippines University. Magbibigay na tayo sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Ilang pa rin mga konting mga puna at iba pang mga issue na pwede natin makakasway sa ating pagbabalik. Yung aking kaibigan na yung aking partner na kasing puti po ng Labanos. Magbabalik po kami ha. Magbabalik po kami. Hello pa. Sabi ko sa akin, sarap si Tampalya sa Salay-Salay. Ang oras natin, 8:55. Radyo na ha. Labanan ng fake news. Number 1. DZBB. Palitang Totoo. Bakit lang po ito? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat masunod ko na. Minsan na akong sumuko ng iba, pero hindi ako hinang, kaya balik-right na ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Rasnet. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan right medicine, kailangan right medicine. Yes, it was pursued from Dr. Doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Gusto ako bilhin. Mahalagang paalala ang SC Capsule. Gamot at hindi dapat lumitin ng gamot dahil mabilis na dito. Exciting episode ang hatid namin sa inyo ngayong Sabado. Ang all-round favorite nating itlog, ginawang powder. Shelf life clear. Ilalagay mo lang yung powder egg sa tubig, tawid, at ito mo. Paano ito nangyari? Abangan ngayong Sabado sa Negros Fiesta. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kalamang pangkalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E. sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. Number 1. DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Mga kapuso, dahil po sa patuloy at malakas na push po na ulan, dulot po na habaga at nakaranas po ng pagbaha ang malaking bahagi po ng NCR at iba't ibang lalawigan. Marami rin pamilya po ang napilitang lumigas, kaya naman nagsimula ang pagdating ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga biglatang pamilya. Nagatid na po ang GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga residente po ng Kawit, Cavite at San Mateo dyan sa Rizal. Nakalagta din magdala ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga residente po ng Montalban. Sa mga nais mag-donate, maaari kayo mag-deposito sa ating mga bank accounts. Kaya magpadala kayo sa Silvana Lubilio. Pwede po sa via QR code ng GCash at sa Palawan Pay. Mag-donate online sa GBayanihan, Ilum Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada
at Shopee. Nandiyan na si Barry Orly. At si Connie Sico. One-on-one. Walang personalan. Tama sa oras ang puso ko ako Reyes. Ako naman po si Rowena ng Salvacion. Magandang umaga. Mga kapuso, dito po sa DCWD, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Yan ang ating puso. DZBB, Balita Totoo. Tapat sa balita, yun ang aming panata. DZBB, Super Radio 594, lagi nakahalin mo, serbisyo totoo. DZBB, Super Radio. Natatangi at wasak kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, makakapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. CMA Radio. Solid number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa balita, yun ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakahalin mo, serbisyo totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang, walang iwanan. Pamilya. Mayorya ng mga Pilipino pabor sa nuclear energy ayon sa DOE. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus. Ikaw abot sa 82% ang public acceptance o pagpahig ng mga Pilipino sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon yan sa Department of Energy. Sinabi nga ni Energy Undersecretary Giovanni Pacordo na nakatulong ang mga information campaign ng DOE para may paliwanag ang posibleng benepisyo ng nuclear energy sa pagpapatatag na supply at pagpapababa ng halaga ng kuryente. Anya, kapag naisabihan ang resulta ng survey, maaari na sumunod ang mga hakbang tungo sa pagpapatupad ng mga nuclear energy projects sa bansa. Pero may mga grupong nananatiling tutol sa plano. Ilan sa kanila ang nangangamba sa posibleng panganib ng nuclear accident, mga maalat na nuclear waste at gastos ng mga proyekto. Sa kabila rito, iginit ng DOE na mananatiling prioridad ang kaligtasan at mahigpit na pagsunod sa international standards sakaling ituloy ang nuclear energy program ng bansa. Yan ang balita. Kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, APM. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa mga mahilig magbasa ng pocketbooks, mas marami ng Pilipino ang magkakaroon ng access sa mga librong Filipino sa pamamagitan ng bagong digital reading app ng Precious Pages. Inilunsad ng Precious Pages ang Gatha, isang digital reading app na nag-aalok ng mga libreng Filipino e-books para mapalapit ang pagbabasa sa mas maraming Pilipino, lalo na ang mga walang sapat na kakayahang makabili ng mga aklat. Ibinahagi ni Segundo Matias Jr. na isa ito sa mga hakbang para matugunan ang kakulangan sa access ng mga Pilipino sa reading materials. Sa
kasalukuyan, libreng makababasa ng mga romance novels sa app habang nakaplano rin ang pagdaragdag ng mga comics at children's books sa hinaharap. This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Atin ang mga balitang kumpirmadong sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. CMN Balita ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. CMN. Mga nagkakakatanong, direktang sasagutin. Mga naglalagap lang na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang pagkakit-kit. Pinapiser mo si Miguelazo, ang paghahatid ng balitang tapak at tapatan sa tatayan. Balita-tapan, balita-tapan. Sa DZMM Radyo Matriz sa Estrella, DZMM Teleradyo. PM onwards na gamitin din ibalik sa ganung oras. Kailangan po natin yan mga kapuso. Lalo na ho sa utong ito na talagang lumalalim na ho ang investigasyon. Bago lang sa ating headlines part at pamamulang mabalitaan. Ngayon natin ang gawa kung ano ang makahulugan sa confidential and intelligence matter. Ngayon natin nakikita na ang motong ito dapat tiyakin kada sentimo ang magagamit ng tama para sa kapakanan ng bayan. Pera ng bayan po kasi ito mga kapuso. Bawal kusing. Hindi ho ito yung pera pag napunta sa'yo, literal na nasabihin mo, ako pala dito gagastusin makasap. Hindi ho ganun dahil dapat kada sentimo May kaakibat na resibo. responsibilidad Yan. sa paggastos nito. Kasing at kasing ba yun? Kaya nga dapat din natin ipanalangin pag may nakatapos ako sa Lord exam na accountant Ay, ang galing-galing nila, di ba? Sama. Kasi para kayo, sino para maging Oh, yeah. nasa inyong mga kamay kalaman para tiyakin ang kada sentimo ng pera ng bayan nila bigas. Eh ba, katapos ng lahat ng pagdaanan natin sa bagyo at lahat ng ito, di ba? Dapat talagang bawat sentimo napupunta kung dapat napupunta. Yan. Tuloy pa natin Yes, sa yes, kanila. yes. Oh, ito na. Tawanan. Walang personalan, pero ito na po ang bagong-bagong mga balita. Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds Audit Office o PUMA Expound State Auditor Sailis Del Campo sa galang na cross-examination ng depensa ngayong araw. Malalaman po natin yan mga kapuso, Yusek Clerk Castro naman inamon si Namotas Representative Toby Jaco na bigay sa Office of the Ombudsman kung may ebidensya sa flood control scandal. Mobile pump na ginamit sa Marikina River hindi palpak ayon kay MNP Chairman Romato Arden. Ibang araw na special emergency leave para sa mga empleyado apektado ng kalamidad isinulong sa Kamara. Last minute insertion to amendment sa panukalang pambansang pondo para sa 2027, ipapayagan. Naman ha, tumapayagan sa Senado at by Chairman Conference Committee ayon kay Senator J.B. Ejercito. Wala na tayong tiwala eh. Presyo ng ilang gulay at isda, eto, tumaas dahil sa epekto ng masamang panahon. Halos 200 na o 200 residente naapektuhan ng sunog. Diyan po naman sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Iyan po mga kapuso sa ating Double B bagong balita. Ito na partner sa mga report ng ating mga
leptospirosis. Ito, Pero tama na. yung jackpot eh, Kaya diba? mga partner, tulad na report nito ni Mark Pagalala at Mamarang Lungsod ng Marikina na mamahagi po na partner dun sa Timot. Laban dyan sa leptospirosis. Mark Pagalala. Good morning, Mark! Kada umaga, kasama ang mga putulang na magsigan ng Marikina Health Office, kung sila na nagsigang si Mayor Mahatidoro sa Lipit-Sulelang Barangay Malanday, upang mamahagi ng vitamins at mga gamot. Hindi mga naiwasan ng leptospirosis, lalo na sa mga pwedeng lumusong sa mga itong mga nagdaang araw. Ang Isidoro, kinakailangan ng maging maaga upang sa mga laga ng kalusugan ng mga sede at mga nagsusunod ng masakit na maaapak sa baha. Ang kasing magkaminaso ang mahal ng mga daga na posibleng nila ng leptospira bacteria sa palit ng leptospirosis na pagpumasok sa mga magitan ng sugat o ilus ng brain tulad ng mata, ilong at bibig sa pagsusilo. Samantalang hindi naman ng LCU ang mga residente ng lumusong sa baha na magtungo sa pinakamalapit na health center upang patuloy at mabigyan ng libre toxicity kung kinakailangan. Hindi lamang pala Mark sa paglusong sa baha na dapat iwasan ng leptospirosis pag pinasok ng baha ang bahay at yung mga utensils, mga plato, baso at higit sa lahat din sa mga mahilig mag-store ng mga inumin sa lata, soft drinks in can, beer in can, tapos at yun yung maago sa mga pataka ng bahaman yan na kapag naman sana dapat linisin nyo kung maigi dahil mas maraming isinusunod sa ospital, hindi naman lumusong sa baha pero nagka-leptospirosis dahil sa pag-inom na nililigtas na maaring na tatadampian o nalubog sa baha. Partner, alam mo kasi na pwede nangyari, diba? Kasi yan na yan ang suspension ni parang Oscar Boy na nakalala mo. Kaya dati, Si Paring Oscar ang Dupuente. suspension niya, baka dun sa lid mo, o yung mismo inumin ng mga can. May hindi kasi ng bisikleta si Paring Oscar Oida. Siguro, habang tumatakbo siya. Yes, oo. Ako, ingat po tayo talagang kalusugan natin ang ating puhunan, diba? Sa ating pagkain. Vitamin C, and yung recycle dyan sa Marikina. Buti libre. Tama, oo, libre. Saka tayo pagkakas sa paananan sa mga naipumunta ko sa mga health center, ang service po ay sinako para sa lahat. Kung ang gusto sa baha ay pataw mo, please, magpakonsulta muna upang matuloy ang angkot ng prophylaxis o gamot at nagsasabihin ng dapit na walang payo ng health professional. Tama yun. Kasi iba-ibang lugar. Oo. So, iba-ibang plano ng pagkain. Ayan. Tama, kaya mahalaga, punta muna sa na health center. Ako Thank you. naman pakarala ng survey, mga physiotherapy, balik ng totoo. Salamat, Mark Makalalan. Ito naman puntahan natin MMDA. Nag-deploy po ng crash skimmer sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque City. What is a crash skimmer? Ay, pampitpit ng basura. Good morning. Oli, nag-deploy ka na sa Borda Manila Development Authority, nag-crash skimmer sa Redemptorist area sa Paranaque City para mapabilis at mag-iinit at konekto nila ng basurang inanong kasi sa tapat ng Kaplaran Church. Aling sunod dito sa direktiba ni MMDA Chairman Atty. Moraes na gagamitin ang mga basurang kaibon sa waterway. Ang crash skimmer ay isang mechanical device na ginagamit sa pamamalekta ng mga lumulutan ng basura sa kalabigan. At sabay nito, nagpapatuloy ang paano mag-iinit sa MMDA at uwangan naman ang pamahala ng Paranaque. Nanawagan naman ang MMDA sa buong mundo na itapon ng tama ang basura upang maiwasan at pagpamaran sa mga waterway na maaaring pagdulot ng pagka. Ayon sa gawa ng pamahalaan ng Paranaque, pagtago na 3:30 sa hapon na yan ng hapon, umabot sa 45 o 45 truck o matungkol sa mahigit 200 metro kung pinagana ng basura ang nahapon sa lugar. Ako si Paul de la Cruz, sa Radyo DWP, ng Takso. Yung mga nagre-reklamo mga residente ng Metro Manila dun sa natagpo ang mga ambak ng basura hinagat sa Manila Bay. Diyan ang pagkakaroon. Bakit dapat itanap kung hindi na yung galing sa Metro? Kaya saan mang lugar kung galing yan, hindi na siguro natin dapat na pag-usapan yan dahil pag ulit po ng basura, dapat lahat tayo. Yes. Sama-sama po tayo. Ano nakakalungkot lang talaga dahil kung saan galing yun, siyempre ano rin yun. Oo nga. Ang ihip niya nga rin, mapunta talaga ng Manila Bay, doon talaga makikita yung mga basura. Saan mang galing yan, pare-pare natin panawagan na maging matulog ako tayo sa tamang pagkaso. Kasi ano naman problema niya. Sabi nga ni Secretary Vince, meron tayong krisis sa basura. Pero gusto kong sabihin, ano ba talaga? Matagal na, di ba? Matagal na tayo may krisis. Ngayon lang parang nabigyan ng ng attention
yung isa na para bang urgent, di ba? Medyo tinawag na, medyo tagal na yan. Susunod na magsimula